Bakit kailangan ko pang ipanganak sa mundo na ito kung hindi ko naman hiniling ever since? At saka bakit kailangan ko pang mabuhay sa mundong ito kung ito ang realidad na kakaharapin ko? This is Kinsa Episode 9, That's All About Birth. Supposedly, in this episode, dapat ang pag-uusapan natin is all about life. Kaso, inilagay ko siya sa episode 10. Kasi, behind that, this month kasi is the birth month of my cousin. Hindi ako prepared for this topic kasi sobrang birth parang ito yung topic na gusto kong sacrifice in the future. Kasi ayokong yung mga future kong anak is mag-suffer. Saka, know to myself that I will not be a responsible mother to them. I have a lot of question about myself before, like, katulad ng, bakit, sa dinami-dami, ako pa yung ipinanganak sa mundo? Bakit ako yung naging anak? Sa dinami-dami ng kapatid ko, bakit yung pa yung naging kapatid ko? Bakit babae naging kapatid ko? Ay, deserve ko naman magkaroon ng kapatid na lalaki. Pero ini-imagine ko, what if yung kapatid ko pinanganak na lalaki instead of babae? Pero ngayong tumatanda na ako, na-realize ko na, I don't need a brother para ma-fulfill yun. Kasi, bago pa kami buhay sa mundo nito, may isang tao na ipinanganak na para tumayo bilang kuya namin. Taong ito is yung pinsan ko, yung may birthman ng September. Kasi ko, what if di siya pinanganak sa mundo nun before us? So, ipinsan ko kasi, sinabi siya sa akin kapag sa achievement, na palagi kong galingan, dapat lagi ako 100%. Ever since nung narinig ko yun, di siya pressure sa akin, parang it's a compliment for me na pagbutiin ko pa in the middle of competition na gusto ko ma-reach yung top na iyon na sinasabi niya. Nung ngayong senior high school na ako, college ako, na-realize ko, it's not about competition pa. So, thank you for the birth of those words to me. Kasi, hanggang ngayon dala-dala ko yon. Then, nung dumating yung time na trauma ako, iniisip ko, bakit ganito nangyari? Iniisip ko dati, kasalanan ko, wala akong nagawa. Anong say-say pa ng buhay ko? Bakit hindi ko sinacrifice ang sarili ko? Sisisi ko sarili ko that time, nung nangyari yung traumatic experience ko, after 6 years from the traumatic experience, parang gusto ko na lang mawala sa mundo, gusto ko na lang magpakabangga sa kalsada, gusto ko na tumalon sa building, gusto ko uminom ng laso, gusto ko uminom ng sunrocks. Parang hinili ko, sana hindi na lang ako pinanganak sa mundo. Kaya parang complex yung inisip ko, parang ito napapansin yung tanong na, bakit pinanganak ako sa mundo para maranasan to? Bakit kailangan ko maranasan ang mga challenges na ito? Why? Dumating sa point na yung nagpa-medical na ako for college. After ng ilang few days, nung kukunin ko na yung medical ko, sabi sa akin yung nurse na kailangan ko magpa-consult to the 3 different doctors. Nung nakita ko yung aking x-ray ng spinal cord ko, may kunting-kunting palitosis siya, pero kunting-kunting kurba to the left. Parang nabuhusan ako ng tubig noon. Kasi ko, patapos na ba ito ng buhay ko? Kasi ko, bakit? Dahil sa result na hindi dinamdam ko siya hanggang sa sumakit na talaga literal yung likod ko. Kasi wala ko tapos na kaka-request sa nanay ko na ayutin yung likod ko, i-massage niya ako. Hindi nagsasalita ng nanay ko na, hindi ka ba naaawa sa akin? Hindi ka ba makapaghintay? Di ba alam mo bang pagod na ako? Nagsimula yung, mahanap ko yung isa sa mga sagot. Na bakit ako kailangang ipanang sa mundo para suffer ng ganito. Doon papasok yung recommendation ng nanay ko
naisama ko ng sister ko sa church. So, hanggang sa na one-to-one na ako, ng aking leader. Nakaka-amaze lang kasi nung nagwa-one-to-one kami, unti-unti ko lang na-understand, oh, alright, bakit ako nandito ngayon sa mundong ito? Bakit nananatili pa akong humihinga, may pulso, nakakapagsalita, nakakaisip, nakakain ng maayos. I'm so blessed. Kaya pala ako pinanganak sa mundo nito. Kasi binigyan ako ng purpose ni Lord. Hindi naman niya pinangako sa akin na walang sufferings di ba? Kaya you just need to trust in God, just Jesus Christ. Accept mo as your Savior. Doon ko nakita yung purpose ko sa buhay. Purpose ko, bakit ako pinanganak sa mundo na ito. So, I just amazed. So, talagang saya. Naway, mahanap niyo yung purpose niyo guys sa buhay. Nawa, yung hope niyo sa sarili niyo, bigay niyo kay Lord. Kasi siya yung source of hope, siya yung source of love, siya yung source of trust. Siya kasi lahat gumawa na. Kaya ipagkatiwala niyo lahat sa Kanya. Kasi kung lahat na lang ipapagkatiwala mo lahat sa iyong sarili, sobrang bigat, diba? So, kailangan mo i-lift up yung iba doon sa Kanya. Kung di mo kaya ilahat, i-lift up yung iba sa Kanya. Yung sobrang nagpapabigat sa'yo, diba? Diba? Bye-bye.